Heto na po ang 5 na unang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Ian J. Barrios, Lodi Joey Tabura, Lodi Anisa Dico, Lodi JCM Pete, Lodi Reynold Castillo Violan, Lodi Wihos Tiktokhang, Lodi Richard Pasalohan, Lodi Aisen Sotelo, Lodi Joniul Zatchakilan, Lodi Gracelyn Villaran, Lodi Pingaren Moko, Lodi V. Rodriguez, Lodi Jeffrey Soria, Lodi Daltum Map. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-212 kabanata, sa pagpapatuloy. Magkaharap sila na sinabi pa ni Yomdo na ano ba ang ginagawa mo ngayon? Sumagot si Great Elder Quan na hindi mo ba nakikita? Titirahin ko na ang bastardong yun ngayon. Nagulat si Yomdo na sinabi niya na ano? Bakit? Lumingon sa kanya si Great Elder na sinabi na sa nakikita kong sobrang gulat ka. Mukhang mataas ang pagtingin mo sa kainahinala at kasuklam-suklam na tao na yon. Naiinis na nakatingin sa kanya si Yomdo na sinabi na hindi. Nagtatanong ako dahil talagang hindi ko maintindihan. Bakit mo ako pinatawag dito at bakit mo sinusubukang atakihin ng demon, ang salbahing estudyanteng si Biryu yun? Tumugon sa kanya si Great Elder na kailangan kong talunin ang taong yun sa harap mo para makita ko ang reaksyon mo. At pagkatapos lang nito malalaman ko kung ikaw ay inosente o hindi. Dagdag pa niya habang naiisip ito ni Yomdo na kung, habang nakikipaglaban ako sa taong yon, hindi mo sinubukan na pigilan ako o protektahan siya kung gayon ay kalahati akong maniniwala sa iyo. Na sinabi naman sa isip ni Yomdo na ano ba ang sinasabi niya. Sasayaw at magdiriwang ako kahit sino sa kanila ang matalo, kaya bakit ko susubukan na makialam? Nahibang na ba ang Ice Bastard pagkatapos tamaan ng kidlat? Bakit siya biglang gumagawa nito? Nagtatakang sinabi naman sa kanya ni Ryo na Elders, ano ang pinag-uusapan ninyo ngayon? Napahawak pa sa baba si Yomdo na sinabi pa niya sa isip na ngunit, sa totoo lang, mayroon bang pagkakataon na matalo ng Ice Cube Bastard ang demonyong yun? At kung, halimbawa, ang Ice Cube Bastard ay gagamit ng palihim, marumi na teknik. Ang isa na ako lang ang nakakaalam. Hindi. Kung nagtagumpay siyang durugin ng demonyo na hindi ko pa kaya na harapin sa ngayon, iyon ay mas nakakabahalang mangyari. Napahinga ng malalim si Ryo na muli na namang sinabi kay Yomdo na ang isipin na ang mga Old Elder. Kahit ang Grand Elder, ay tatawagin ng kaawa-awang bagong estudyante sa gabi. Para takutin siya, pero tila hindi siya napapakinggan ni Yomdo na sinabi niya sa isip na hindi, mas mabuti na huwag mag-isip ng sobrang lalim tungkol dito. Gayunpaman, wala akong mawawala sa alinman sa dalawang paraan. Papanuurin lang natin at mag-enjoy sa palabas. At pagkatapos sinabi niya na yun ay medyo isang maling pagkakaunawaan, Elder Ice Sword. Sa tingin ko ay wala akong pagpipilian kundi ang umurong. Napadaong palad namang sinabi ni Ryo na ang karahasan sa paaralan ay sobrang nakakatakot. Ang kakilakilabot na takot na ito ay nagpapagusto sa akin na humingi ng mental damages na ngayon pa lang. Sinabi naman sa isip ni Yomdo na ang demonyong iyon ay magiging isang magnanakaw ngayon ulit. Tulad ng inaasahan, walang sino man na dapat suportahan. Bumunot ng espada si Great Elder Quan na sinabi niya na huwag kang mag-alala. Kung pagkatapos ibunyag ang iyong tunay na kasanayan sa martial arts at ang iyong panloob na ki, walang ebidensya laban sa iyo. Gagamutin kita at bibigyan kita ng wastong kabayaran. Umupo si Yomdo sa malaking bato na tumingin sa gilid na sinabi pa niya sa isip na gago. Kung masaktan ka, kailangan mong gamutin ang iyong sarili gamit ang iyong sariling pera, at kahit ang pera na mayroon ka ay kukunin. Napahawak sa pisngi si Ryo na sinabi niya na kung ang mga bagay ay sobrang komplikado, ang ulo ni Ryuyon ay sasakit. Sa madaling salita, ang matatalo ay dapat tanggapin kung anuman ang iuutos ng kalaban. Paano yan? Napataas ng kilay si Yomdo habang may kinakain na sinabi sa isip na walang hiyang demonyong. Anong uri ng nakakatakot at kasuklam-suklam na trick ang sinusubukan niyang gawin ngayon? Sinusubukan ba niyang gawin ang Ice Cube Bastard na yon na gumawa ng isang malupit na bagay? Puta, ako ay nasa sabik. Napakunot ng noo si Great Elder Quan na sinabi niya na sa tingin mo ba talaga ay kaya mong manalo? Sige, panatilihin lang ito sa isip. Hinding-hindi ako magpapabaya o babaliwalain ka dahil lang sa ikaw ay isang estudyante.
Sinisimulan ng tanggalin ni Ryu ang Pulse Ares na bakal habang sinasabi na naiintindihan ko. Kung gayon, tara na. Makikita naman si Great Elder na mabilis na ginagalaw ang paa habang binubunot ang nagyayelong espada nito. May gulat sa mukha ni Yomdo na napatingin dito habang sinasabi sa isip na lintik na tao yun. Sinisimulan niya yun, hindi talaga humihina ang talento niya, ha? Makikita naman ang Pulse Ares sa paa ni Ryu na naalis sa kanyang paa habang mabilis na gumalaw. May kakaibang mukha naman si Yomdo nang makita niya ito at napasabi sa isip na ang bastardong yun ay binuksan ang kanyang kadena. Talagang binuksan niya ito. Gumamit naman ng kasanayan si Great Elder Quan na Ice Spirit Flow and Water Sword, Ice Sword Energy, North Pole 7 Stars Blade, isang pambihirang teknik na nag-uugnay ng yelo at daloy ng tubig sa bawat galaw ng espada. Sa bawat indayog ng talam ay makikita sa hangin ang mga manipis at malamig na slash na tila sumusulat ng mga linya sa kawalan, at habang patuloy ang pag-atake, unti-unting nabubuo ang anyo ng isang konstelasyon ng mga bituin na gumuguhit sa himpapawid. Ang bawat marka ay tila kumikislap na parang tala sa kalangitan sa gitna ng gabi, nag-iiwan ng nakabibighani at nakakatakot na aura. Ngunit nang tatama na kay Ryu ang mga slash na pinakawalan ni Great Elder Quan, bigla itong naglaho na parang hangin, iniwasan ang atake sa isang iglap. Sa bilis ng kanyang paggalaw, nag-iwan siya ng napakatinding impact sa lupa. Umangat ang alikabok na tila may sumabog na puwersa mula sa mismong kinaroroonan niya. Ang tanging naiwan ay ang dalawang Pulse Ares na pag-aari niya. Nagulat si Great Elder Quan sa nasaksihan niya, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng reaksyong puno ng hindi makapaniwala, para bang ang imposibleng pangyayari ay bigla niyang nakita sa harap mismo ng kanyang mga mata. At ilang sandali pa, biglang lumitaw si Ryu sa harapan niya nang hindi man lang nagbigay ng kahit anong senyales, para bang sumulpot mula sa kawalan. Sa isang iglap ay kumilos ito, mabilis na humakbang na parang lumulutang sa hangin, at agad na itinuwid ang kamao upang suntukin siya. Mabilis na naiwasan ni Great Elder Quan ang suntok, kumilos siya na parang dumulas sa pagitan ng hangin at anino, na halos hindi nag-iwan ng bakas ng paggalaw. Ngunit kahit mabilis na naiwasan ni Great Elder Quan ang diretsyong suntok, tinamaan pa rin siya sa katawan na makikita ang impact nito sa katawan. Napatinginam ng seryoso sa kanya ito, at mabilis na hamampas ng espada kay Ryu, na agad naman niyang hinarang ng kanyang pinatigas na kamay, na makikita na ito ay napaatras habang hawak ang kanyang tiyan. May hindi makapaniwalang mukha si Yomdo na sinabi niya na ang baliw na katulad ng Fox Ice Cube bastard na yon. Naisipin na nagtagumpay siyang harangin at palawakin ang agwat gamit ang kanyang counter-attack. Gayunpaman, malinaw na inilega ng Ice Cube bastard ang kamao ng demonyo, kaya bakit siya tinamaan? Buwisit, hindi ko malaman kahit tingnan ko ito. Makikita ang mat niya na sinabi pa sa isip na mas mabagal ba ako kaysa sa Ice Bastard na yon? Hindi ko akalaing mayroon akong mga galaw na ganoon kakaiba. Seryoso, ito ay nagpaparamdam sa akin ng medyo pangit. Nakangiting sinabi ni Ryu na gusto mo pa ring magpatuloy, tama? Nakatingin ito sa kanya habang hawak pa din ang tiyan na sinabi na kaya desperado mong itinatago ang iyong tunay na kasanayan sa lahat ng oras. Ikaw nga ay taga Dark Heaven Alliance. Hindi ito tama. Ikaw ba ay isang especially iyan ng Heavenly Calamitous Order? Napatingin sa kanya si Ryu at sinabi na sinumang hindi pa nagpapakita ng kanyang tunay na kakayahan sa harap mo ay tiyak na may mga lihim na itinatago. Grand Elder, kapag nakaharap ng mga tao ang isang kalabang hindi nila kayang talunin, lagi nilang inuuna ang pagtanggi sa katotohanan at ang pagbuo ng mga paliwanag para pagtakpan ang kanilang sariling kahinaan. Naiisip ito ni Yomdo na sinabi niya sa isip na oo, Ice Bastard. Kung nakikita mo lang ang Diablo na tumakbo ng ligaw tulad ng ginawa niya noong Three Saints Martial Tournament o ngayon, dapat nakita mo siya noong pumunta siya sa Wudang Sect. Sa tingin mo ba, magmamalasakit ang walang hiya na Diablong yun sa kahit sino kapag tuluyan na siyang nagwala? Naglalabas ng enerhiya si Great Elder Quan na itinutok sa kanya ang espada na sinabi na ganoon ba? Gayunpaman, ako ay kumbinsido na ang iyong pagtataksil at ang Dark Inner Key ay magdudulot ng malubhang banta sa Heavenly Martial Academy sa hinaharap. Kahit tawagin mo akong may pinapanigan, bilang Grand Elder, wala akong pagpipilian kundi pigilan ka. Napahawak sa baba si Ryu na sinabi niya na nakikita ko. Kung gayon, subukan mo lang ulit. Itinaas nito ang espada sa harapan na tumugon na sigurado.
Gagawin ko ibigay ang lahat. Nagulat naman nang makita ito ni Yomdu na napasabi sa isip na Ice Cube bastard, ang tindig na yon. Seryoso ba siyang nagpaplano na gamitin yon? Isang malakas na paghampas ng espada ang ginawa ni Great Elder. At sa tindi ng galaw ay malinaw na masisilayan ang slash na nagmarka sa hangin. Para bang mismong hangin ay nahati ng matalim at mabigat na puwersa ng espada, naiwan ang manipis ngunit kumikislap na guhit na tila bakas ng liwanag na dumaan sa kadiliman. Na tinatawag niya ang kasanayan na ito na Ice Spirit Flow and Water Sword Secret Sword. Shadowless Track Alis Flying Moon Blades Twin Moons. Nagtatakang nakatingin naman sa kanya si Ryo na tila walang nangyari. Napahawak kaagad sa bibig si Yomdu nang sabihin niya na ingat. Dagdag pa niya sa isip na hindi, ano ang iniingatan ko sa demonyong yun. Bukod pa rito, kahit sumigaw ako, kung gagamitin niya ang sumpa na trick na yun, walang tunog na nakapalibot sa Ice Bastard at sa kalaban ang maririnig. Sinabi naman ni Ryo na ano ang dapat kong ingatan. Ano ang ginawa mo ngayon lang? At pagkatapos ay mabilis na umiwas siya nang maramdaman niya na may tatama sa kanya. Sinabi ni Ryo na itinaas ang kanyang kamay na ang pagkakaiba. Ng oras sa formless silence. Kung hindi ako isang henyo, ako ay nasa malaking problema. Paano mo ginawa iyon? Iyon ay isang kawili-wiling teknik. Nagulat naman si Great Elder na sinabi niya na hindi ka panipaniwala. Naisipin na kaya mong iwasan iyon. Napasiga naman si Yomdu na ang palihim na trick na yun ay tinatawag na Ice Tears. Ang kanyang espada, Ice Soul, ay laging may hamog dito, kaya tinatawag niya silang Ice Tears. Iniikot niya sila at pinaputok sila tulad ng transparent na espada. Sa oras na yun, hahadlangan niya kahit ang tunog ng nakamamatay kaya sila ay magiging masama, hindi nahahawakan, tahimik, at nakamamatay na mga armas. Sinabi naman ni Ryo na hindi nahahawakan, tahimik na ice blades. Kung mayroon itong nahahawakang anyo, kaya ko itong hulihin. Muli na namang itinutok nito ang espada sa kanya at sinabi na subukan mo kung kaya mo. Sinabi pa niya sa isip na sobrang arogante. Kahit ang iyong sixth sense ay walang kabuluhan. Ang Flying Moon Blades na nilikha gamit ang Ice Tears ay hindi lang hindi nahahawakan at tahimik. Sila ay espada din na binibigyan ko ng hininga bawat sandali. Mabilis na gumagalaw si Ryo habang nagbibilang ng isa. Pinagalaw naman ni Great Elder ang kanyang daliri. Makikita ang mata ni Yomdu na sinabi sa isip na kinokontrol ba niya ito? Ito ay malapit na distansya, ngunit hindi ko akalain, gumagamit ba siya ng key-controlling sword? Buwisit na Ice Bastard. Hindi ka naglaro sa lahat ng oras na ito, ha? Key-controlling sword, isang teknik kung saan ang isang espada, hiwalay sa kamay. Ay malayang gumagalaw sa hangin, minsan umaatake sa mga kalaban ng malayo sa pamamagitan ng paglabas ng sword key o enhanced sword key. Sa modernong terminolohiya, ito ay katulad ng guided missiles na sumusubaybay at umaatake sa mga target. Mabilis tumalon sa ere si Ryo habang sinasabi na dalawa. Muli na namang sinabi sa isip ni Yomdu na ano ba ang pinapanood ko? Isang ibon ba siya? Hindi. Kahit isang ibon ay hindi makakagawa niyan. Bumaba sa lupa si Ryo habang nakaluhod ang isang tuhod na sinabi niya na 3. Nakangisi siya habang nakakrus ang kamay na sinabi na ito ay medyo nakakalito upang mahuli silang lahat. Kaya, ngayon ako naman, tama? Napatingin si Great Elder sa itaas na may nakasalubong ng kilay na sinabi na imposible. Paano? At anong uri ng trick ito? At pagkatapos ay mabilis na sinuntok ni Ryo si Great Elder gamit ang kasanayan na dog-beating fist technique, mid-subdue ang infinite serial dog-beating. Habang mawawalan ng malay sinabi pa ni Great Elder sa kanyang isip na array, ko. Natalo ako, napakasakit nito, sobrang sakit. At pagkatapos sinabi ni Ryo sa kanya nagising ka na ba? Alam kong gising ka, kaya buksan mo ang iyong mga mata ng kaunti, okay? Dagdag pa niya dito na sa wakas, bukas na ang iyong mga mata. Kung gayon, sisimulan ba natin ang pagtupad sa ating pangako? Sana ang iginagalang na Grand Elder ay hindi umarte ng hindi disente at bawiin ang kanyang mga salita. Tumingin ito sa gilid na sinabi sa kanya na gagawin ko, panatilihin ang aking pangako. Ano ang sinusubukan mong ipagawa sa akin? Tumugon sa kanya si Ryo na ito ay simple. Iyon ay para kay Grand Elder Ice Sword na maging aking disipulo. Napasigaw ito habang masayang makikita ang mukha ni Yomdu na gusto mo akong maging aking disipulo. Paano yun?
Medyo madali, tama? Tugon naman sa kanya ni Ryu. At dito na po nagtatapos ang ika-212 kabanata. Ika-213 kabanata, sa pagpapatuloy. Nakatingin sa kanya si Great Elder habang sinasabi na walang katuturan. Biglang sumakit ang kanyang katawan na ito, napahawak na sinabi pa niya sa isip na ang sakit. Nanginginig ang katawan na napahawak sa lupang sinabi na huwag mo akong insultuhan ng ganoong katawa-tawa na usapan. Dagdag pa niya sa isip na hindi ko man lang masabi kung saan masakit. Hindi, kung saan hindi masakit. Sinabi naman sa kanya ni Ryu na bakit walang katuturan yon. Tumugon siya na dahil, imposible, aray ko, ang sakit talaga. Dagdag pa niya na bata ka pa, at ako ang Grand Elder, at ikaw ang opisyal. Ako ang guro, ikaw ang estudyante. Umupo si Ryu sa gilid niya at sinabi na nakakaawa. Sa mundong ito, kung saan ang isang taong lampas 60 ay pwedeng matuto mula sa isang 10 taong gulang, bakit ka pa rin nakakulong sa limitasyon ng edad at titulo ng Grand Elder? Dagdag pa niya na tila umiikot ang paligid na bakit hindi mo bitawan ang makitid na paraan ng pag-iisip at ang kampanteng ideya na nakasandal lang sa posisyong hawak mo ngayon. Walang pag-unlad sa ganon. Puro pa-atres lang. Dagdag pa niya na bukod pa rito, ang mga kasanayan ko ay sapat na natatangi para higaitan pati ikaw. Kaya mas makatwira na ako ang maging master. Hindi ka ba sumasang-ayon? Pinagpapawisan nito na nakatingin sa kanya na tila umiikot din ang paligid na yun ay. Na sinabi niya sa isip na teka. Sa unang tingin, parang lohikal, hindi. Hindi yun pwedeng totoo. Gumising ka, Quan Chol-su. At sinabi pa niya kay Ryu na yun ay purong pangangatwirang baliko. Wala pang ganoong batayan hanggang ngayon. Sinabi sa kanya ni Ryu na may batayan na. At kaya ko pang ipakita sa iyo ngayon din. Kung mali ang sinasabi ko, kalimutan na lang natin ang naganap na kahilingan ko. Ano sa tingin mo? May gulat sa mukha si Great Elder na nakatingin sa kanyang sinabi na seryoso ka ba? Kung hindi mo maipakita ang batayan na sinasabi mo agad-agad, tapos na? Tumugon sa kanya si Ryu na siyempre. Sinabi pa ni Great Elder sa kanyang isip na para maipakita ito kaagad, dapat may lalabas dito na, pero sa mga taong nandito ngayon. Walang iba kundi ang bastardong yon, na mabilis itong napalingon sa gilid. Kung nasaan si Yomdo na napasabi pa ito na ano ang tinitingin-tingin mo. Dagdag pa ni Great Elder sa isip na nakakrus ang kamay nito na imposible. Hindi pwedeng siya yon. Ang Kwak Yang-hee na kilala ko ay mas gugustuhing mamatay kaysa tiisin ang ganoong kahihiyan. Tingnan mo naman, mukha bang nagsasabi ng totoo ang mapanlinlang na batang yun? Malinaw na pananakot lang ito. At pagkatapos sinabi niya na kung ganun, sige. Kung kaya mong ipakita ang batayan dito mismo, ngayon na, nang hindi gumagalaw kahit isang hakbang, paglilingkuran kita bilang aking master ng walang reklamo. Nakangiting sinabi ni Ryu na kung ganun, ipapakita ko na ngayon. Isang buhay at hindi matatawarang batayan. Pamitik siya sa kami at sinabi na aking disipulo, Blaze Blade. Makikita na mabilis na tumatakbong papalapit sa kanya si Yomdo. At pagkalapit nito agad na lumuhad ang isang paa at sumuntok sa palad na sinabi sa kanya na tinawag ninyo po ba ako, Master? Sinabi sa kanya ni Ryu habang makikita ang mukha ni Great Elder na may hindi makapaniwala na ho-ho, dapat kang matuwa, disipulo. Ngayon na may bago kang nakababatang kapatid, pakiusap, mas magsikap ka pa. Tumugon naman si Yomdo na siyempre, Master. Tuturuan ko siya ng maayos. Nanginginig ang katawan nito na tumuro sa kanya habang sinasabi na hindi. Hindi pwedeng si Kwak Yang-hee ang gumagawa ng ganyang kaawa-awang mukha. Isa ka lang sigurong impostor na ginamit ang mukha niya. Ano ang ginawa mo sa taong yon? Hayop ka. Nag-anyong pulang manok ito habang bumubuga ng apoy na sinabi niya na bakit mo tinatawag ang nakatatanda mong kapatid sa pangalan. Babasagin ko ang malamig mong asal at susunugin ito ng buhay. Master, hindi nag-iisip ng maayos ang batang ito. Bilang nakatatanda, ako na ang magpapasuko sa kanya ngayon. Sinabi naman ni Great Elder Quan na imposible, ang maruming taong yon na nagmumura lang kapag naririnig ang pangalan niya. Walang duda, si Kwak Yang-hee talaga yon. At pagkatapos sinabi ni Ryu sa kanya na napakainit mo sa pagtuturo sa iyong nakababatang kapatid. Pero ang pinakabata ay mukhang mahina ngayon, baka tuluyan ang bumagsak sa mundong ito.
Nawala ng kulay si Great Elder Quan habang sinasabi ni Yomdu na kung ganito na ang kondisyon niya. Magpipigil ako. Ako pa rin ang magiging nakatatandang kapatid para sa ikabubuti niya mula ngayon. Na sinabi pa ni Great Elder Quan na tama na. Tigilan mo na. Tinatanggap ko. Opisyal Biryu yun, tatanggapin ko ang iyong panukala. Ginalaw ni Ryu ang kanyang kamay na sinabi na ang tono mo at titulo. Hindi ba't kailangan pang ayusin? Kailangan pa ba ng karagdagang disiplina? Na makikita si Yomdu sa likod na tila natutuwa. Mabilis na lumuhad si Great Elder Quan na sinabi na hindi sir. Dagdag pa niya na ako ay natalo. Master. At lumipat ang eksena sa pavilion na ito, na may nagsasalita na may saysay pa ba ang pagpapatuloy ng susunod na event. Napahampas ng kamao sa lamesa ang nakaasul at sinabi na sa simula, 24 na miyembro mula sa Black at White groups ang pipiliin sa pamamagitan ng tatlong event, pero ang White Sword Group ay may 24 na agad. Kung bawasan pa, magkukulang na ng kandidato. Dagdag pa ng naka-green na napatingin kay Principal Ping na at bukod doon, ang ibang grupo ay maraming nakaligtas habang ang iba halos naubos. Sinabi naman nito na nakatingin kay Elder Cho na sa tingin ko, kayo, mga elder ng Black Sword Group, ang mas may responsibilidad sa gulo. Ibig kong sabihin, paano kayo umasta ng ganun sa huling round? Napahawak sa balbas si Principal Ping at sinabi na nagkasundo na sila na isakripisyo ang kalahati ng buwan ng sahod nila sa loob ng 3 buwan at nangakong hindi na ito uulitin. Bukod doon, ang katangian ng susunod na event ay imposibleng pakialaman. Sinabi pa niya kay Great Elder Quan na ang Black at White Sword Groups ay muling hahatiin sa tig-3 grupo bawat isa. Ang Grand Elder ang magpapaliwanag ng detalye. Sinabi sa kanila ni Great Elder na oo. Una, ang Black Sword Group, na may 33 nakaligtas, ay hahatiin sa 3 grupo na may 11 bawat isa. Dagdag pa niya na makikita ang Group 1 na ang mga nakaligtas sa Group 1 ay lilipat sa Group 3 upang bumuo ng bagong Group 1. Nakapikit na sinabi pa sa kanila ni Yomdu na bukod pa rito, ang problematikong grupong 4 ay paghihiwalayin ayon sa bigat ng problema. Ang mga hindi matitinding pasaway ay ililipat sa bagong grupong 2 mula sa kasalukuyang grupong 2. Makikita ang Group 3 na sinabi pa niya na at ang 3 troublemakers, Biryuyon, Jang Hong, at isa pa, ay ilalagay sa grupong 5 at muling bubuuin bilang bagong grupong 3. Nagsalita ng mahina ang mga ito na sinabi na kung ganon, maayos ang grupo 1 at 2, ngunit pagsamahin ang lahat ng problematikong opisyal sa grupo 3, malinaw na may hiwalay na plano para sa kanila. Sinabing muli sa kanila ni Great Elder na sunod, ang White Sword Group. Pagsamahin ang mga nakaligtas mula grupo 6, 7, at 8 bilang bagong grupo 4 na may 12. Pagsamahin ang grupo 9 at 10 para sa bagong grupo 5. Napasabi naman ang nakaasul na Elder na kung ganun, 2 na lang ang grupo ng White Sword Group. 24 na lang ang natira, wala nang dapat bawasan. Sinabi naman ni Principal Ping na makakagawa pa tayo ng isa pang grupo. Nandyan ang mga nawala ng pagkakataong makipagkompetensya sa graduation match ng Mount Hua Covenant meeting bilang mga graduates. Punuin natin ng mga ito ang White Sword Group. Tumugon ang mga ito na paumanhin. Anong ibig mong sabihin sa pupunuin? Muli na namang sinabi sa kanila ni Principal Ping na ilalagay namin ang mga graduate na tutulong sa paglahok sa Mount Hua Covenant meeting at bubuuin ang bilang ng White Sword Group para tumapat sa Black Sword Group. Mula sa mga graduate na pwedeng dumating sa loob ng 4 na araw, pumili kami ng 9 na akmang kandidato na wala pang 30. Sila ang bubuo ng bagong grupo 6, at sila ang kakalabanin ng malalakas pero problematikong grupo 3. Para sa kaalaman ninyo, ang grupo 6 ay binubuo ng mga top class members, kasama ang nanalo at runner-up ng Three Saints Tournament. Napatingin ang mga ito na sinabi ng nakaasul na malamang mawawasak ang grupo 3. Kahit may inapo pa ni Sir Sword Saint doon, dagdag pa ng isa na karma yan ng mga troublemakers. Kung tatanggapin nila, dapat nating kilalanin ang kanilang kakayahan. Paano kung maglagay tayo ng graduate at magreklamo ang Heavenly Ghost Pavilion? Sinabi rin ng naka-green na nasa gitna na ayon sa Heavenly Rules, pwedeng dumalo hanggang 12 taon o hanggang edad 35. Hindi ito magiging issue. Ang susunod na event ay sa loob ng 3 araw, baka hindi dumating ang grupo 6 sa oras. Sinabi sa kanila ni Principal Ping na makakaasa kayo.
2 araw na ang nakalipas, pagkatapos ng unang match, nagpadala na ako ng messenger hawk sa iba't ibang lugar. At lumipat ang eksena sa mga ito na nakita nila ang lawin sa ere na sinabi ng matanda sa likod ng lalaki na ang hapunan ngayong gabi ay pheasant meat. Tumugon ng lalaki na mother, iyon ay lawin. Kung messenger yan at kainin natin, pagsasabihan ako ng principal. Makikita ang mga inimbitahang graduate. Nadadapo sa kanya ang lawin. Masayang tumanggap ang mga ito. Na binuksan nila ang mga mensahe na tumatawang sinabi ng nakaupo sa malaking bato na darating ako, lovely female officials, dagdag pa ng isa na hehe, masarap ang pagkain sa academy. Kung mapipili ako, maimbitahan kaya ako sa business trip banquet? Inaasahan ko yon. Makikita ang iba pa na nagmula sa iba't ibang lugar. Na sinabi ni Great Elder Kwan na at ang iba sa kanila ay nakaalis na. Kaya malapit ninyong makikita ang lahat. Mula ngayon, sisimulan ninyo ang pangalawang event. Kung gusto ninyong baguhin ang mga grupo, ito na ang huling pagkakataon. At makikita ang Group 3 na sinabi ni Tangsam na mamatay tayong lahat, at makikita rin ang Group 6. Na sinabi pa ni Great Elder habang nakatali silang tatlo na may tutol ba sa pagpili ng mga bilanggo sa pamamagitan ng boto. At dito na nagtatapos ang ika-213 kabanata.